mo ako nawaan ng lubos, koleksyon, ay bumulog sa akin. Pagpalain mo po ang aming mga guro sa magagamang guro sa batin sa aming mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Maaari na kayo. Kumusta ang naging araw ninyo kahapon? Ganda ang naging araw. Kanina, kung inyong napapansin, ay binigyan ko kayo ng butil ng palay na kung saan nakasulat ang inyong pangalan at saka idinikit nyo sa banga. Ngayon, may 4 na naiwan sa akin butil ng palay. Jody, pakilista ang mga lumigal sa atin. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay balikan muna natin ang nakaraan. O, sana all binabalikan. Ngayon, Cyrus, maaari mo bang ibigay ang buod ng tungkol sa nakaraan nating pag-aaral. Tungkol ito sa Kabanata 20, 20 at 21 ng Ibong Adarna. Ang paglalakbay ni Don Juan patungo sa Reino de los Cristales. Ngayon, Cyrus, ano ang nangyari sa paglalakbay ni Don Juan? Isang araw, nang nakatulog si Don Juan, nagising siya dahil sa awit ng Ibong Adarna. At sinabi ng Ibong Adarna na siya ay maglakbay patungo sa Reino de los Cristales. Dahil andon ang magandang dalaga na si Maria Blanca. Maraming salamat sa Ruso. Pagkadating niya doon, ay na-love at first sight daw siya kay Maria Blanca. Dahil sa kagustuhan niya, mapangasawa si Maria Blanca ay nais niya ay kung tapang siya umarap sa ama ni Maria Blanca na si Haring Salermo. Pumayag ba agad si Haring Salermo? Hindi. Binigyan muna niya ng pagsubok si Don Juan. Okay, ngayon, lumako tayo sa ating bagong aralin. Pero bago yan, ay meron akong inihandang laro sa inyo. So, umakikin ko. Sobrang liit ng laipin ko. Imagine. Good morning. Pero bago ang larong iyan, ay nais ko bahagi sa inyo ang ating talaan ng puntos. Ito ay tatawagin nating lakbay puntos. Mamaya, para sa ating gawain, hatiin mo ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay mayroong tig-isang kabayo. Ito ang kabayo ng
ngayon, okay. Ano? Suriin ngayon, dumako na tayo sa ating laro. Alam niyo ba familiar ba sa inyo ang 4 piece, 1 word? Yes. Okay, ngayon, nais kong suriin ninyo ang mga larawan sa harap at ano ang salita mabubuo ninyo? Subo. Okay, James McLeod. Pagsubo. Pagsubok. Kasi sa ating unang gawain, ano kaya ang magiging paksa ng ating talakayan sa araw na ito? Ano kaya ang magiging paksa natin? Base sa unang gawain natin. Tungkol sa pagsubok. O sino kaya ang bibigyan ng pagsubok? O sino naman ang magbibigay sa kanya ng pagsubok? Si Harry Salermo. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa tungkol sa ang mga pagsubok ni Harry Salermo. Ang mga pagsubok ni Harry Salermo. Yan ang mga tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa ang mga pagsubok ni Harry Salermo. Pero bago yan, ay lumako muna tayo sa paghawa ng vocabulary. Okay. Ang gawain ito ay tatawagin natin piliin mo naman ako. Piliin mo naman daw ako. Okay, ngayon, basahin ng sabay-sabay ang panuto. Basahin mabuti ang bawat payag. Piliin sa kahon ang kahulugan ng salitang may salunggulit. Pagkatapos gamitin ito sa sariling pag-uusap. Okay, naintindihan ba ang panuto, class? Yes, good. Okay. Para sa unang bilang, pakibasa. Pagkagaling ng prinsesa nang makita ang mahahumuhan ni Don Juan. Okay, dito pipiliin ang kahulugan ng salitang nabawi. Okay, Ian. Ano ang kahulugan ng salitang nabawi? Okay, naalis. Ngayon, Kriston, magbigay ng halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng salitang nabawi. Napawi. Ito na ang halimbawa, napawi ang galit ng prinsesa nang makita ang mga mukha ni Don Juan. Tayo. Napawi ang galit niya kay Valdez. Napawi ang galit ni Ian kay Valdez. So, bakit galit ka ba kay Francis? Okay, dalawang bilang, pakibasa. Si Maria napakaayanak ni Harry Salermo na lubos ng puso. Ano ang kahulugan ng salitang tuso? Princess. Princess.
Pandit. Ang ibig sabihin ay paakyatin. Tutulungan ni Christina. Christina. May sagot na sila. May sagot. Darwin, may sagot siya. Sige, Darwin. Ayusin mo yung pag-uusap mo. Ayusin mo. Ano ba siya? Ulitin mo. Ulitin mo yung halimbawa mo. Ulitin mo, Darwin. Nathaniel. Christina. May pamuna. Tayo. Isasama daw niya si Nathaniel paakyat sa bundok. Okay, kaapat na bilang pakibasa. Okay, ano Pangulugan, say dyan, magbigay ng halimbawa ng pag-uusap gamit ang salitang pangakas. Si Ian, parang meron siyang naiisip. Tayo. Pangakas ang ugali ni Andrew. Ano pa? Sino pang makapagbibigay? Jeremiah. Si Claire. Princess. Magbigay ng pangungusap gamit ang salitang pangakas. Ipapatapon naman ang kulungan. Taong pangakas. Sino daw dito ang taong pangakas? Okay, At ang huling bilang, pamilasa. Ang kahulugan ng salitang presko ay Okay, Arian, magbigay ng halimbawa ng pangungusap gamit ang salitang presko. Monte, ang ibig sabihin ng presko. Darwin. Ian. Okay. Nagsulat daw si Ian na, si Sejden na, sulat na dinalagay sa parasko. Okay, ngayon ay natitiyak kong nadagdagan ang inyong kaalaman at mga vocabulary. Ngayon, may ipapanood
Unang pagsubok ay patagin ang mundo at itanim ang mga tribo, tutuin, pabungahin, anihin, o kanyang tinapay na ihahain sa alusal ng hari sa umaga. Ang ikalawang pagsubok ay pinakawalan ng hari sa dagat ang 12 ipa na galing sa Pasko. Kailangang mahuli at maibalik ni Danuan sa Pasko ang 12 maliit na ita bago mag-umaga. Ikatlong pagsubok, inutusan naman ni Haring Salerno si Danuan na iunong ang mundo sa harapan ng palasyo. Ang pangalanak niya Pili. Ngayon, kung inyong napapansin, may nakadikit na papel sa likod ng inyong karatula. Iyan ang magiging rubrics para sa gawain ito. Ngayon, para mas mabuhay ang pagbabahagi kung ano bang sagot, ang pagbabahagi ng inyong kasagutan ay bibigyan natin ng quiz kung paano nyo ibahagi ang inyong kasagutan sa harap ng klase. Unang grupo, ano yung twist na napulot ninyo? Okay, babahagi ninyo ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas. Dalawang grupo. Grupo ng Cristales. Ang isa niyong paggrupo habang may sumasayaw dito sa harap. Grupo naman ng Inglaterra. Pagbabalita. Ibabahagi ninyo ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng pagbabalita. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong unang gawain. Ang inyong 10 minuto ay mag-uumpisa na. Nagpaalala lamang, kung sino man ang mag-ingay, nagsunog, at hindi naman makakuha ng kanilang pag-usap ay mababawasan ang kanilang mundo. Unang Cristales. Kayo sa ang aming po. Ang aming kayo mahal, technique. Sorry. Parang gusto ko si Jefferson ang sasayaw. Yung kanta niya, gusto ko sayawin niya. May naririnig akong kanta niya kanina. Chicken Yummy kasi. Chicken Banana.
Gusto na. Gawa na kayo na
Sabay kayo. 1, 2, 3, go. Okay, meron na lamang kayong itirang isa. Wait lang, sabay kayo. 5, 4, Malapit na. Putong ang ang unang magbabahagi ng kanilang kasagutan ay ang asan na yung kasagutan? Cristales. Cristales ang unang magbabahagi ng kanilang okay, makinig. Nakinig. Sige na, mag-umpisa na.
Magandang hapon, mga guro at mga kapag-aral. Kami ang guro ng Fiscales. Narito ang mga katanungan na aming sinagot. Una, nang magkaharap sina Don Juan at Haring Salerno, ano ang sinabi ng prinsipe na dahilan kung bakit siya naroroon sa palas? Ano ang aming kasagot? Nang nagkaharap sina Don Juan at Haring Salerno, sinabi ni Don Juan ito ang proseso ng una na itong nakita. Sinabi rin ni Don Juan na handa itong harapin ang mga hamon ni Haring Salerno magpapatalaga sa Prinsesa Maria Blas. Ikalawang tanong, ano ang layunin ni Haring Salerno sa pagbibigay ng mga pagsubok kay Don Juan? Narito ang aming kasagutan. Ang layunin ni Haring Salerno sa pagbibigay ng mga pagsubok kay Don Juan ay upang malaman kung ito ay karapat-dapat para kay Prinsesa Maria Blas. Magandang hapon sa inyo lahat. Kami ang kung ako si Don Juan, tanggapin ko ang lahat ng ibinigay sa akin ni Haring Salerno ng pagsubok. Dahil gagawin ko ang lahat para sa babaeng kailangan. Nakakakaan ko namang pagtulong ni Maria Blanca kay Don Juan. Oo, dahil sa pagtulong ni Maria Blanca kay Don Juan, ay napadali at nagawa ng maayos ni Don Juan ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salerno. Wey, mga boys! Tingin nyo, ang pagtulong ba ni Maria Blanca kay Don Juan ay isang halimbawa ng pandaraya? Oh yes, ma'am. Bakit? Bakit nyo nasabi na isang pandaraya ang ginawang pagtulong ni Maria Blanca kay Don Juan? Roland. Dahil mahirap ang ito naman, Evan. Tingin mo, pandaraya ba ang ginawa ni Maria Blanca na pagtulong kay Don Juan sa mga ibinigay na pagsubok ng kanyang ama? Okay.
Ha? Ano mo? Si Dunmar. Si Dunmar. Last. Mag-engineer ka. Piston. Sa tingin mo ba, masasabing pandarayang ginawa ni Maria Blanca na pagtulong kay Don Juan? Sa tingin mo? Mali naman mo. Napalakpakan bibigyan ko sila ng 10 punto. Okay, ang grupo naman ng Herbania. Ito na yung iba. Ano ang pilit ng ibong Adarna kay Don Juan nang isilay niya ito mula sa pagkakaindig dala ng matinding pagod? Ang ibang Adarna na tumulong at maglilipad sa Reino de los Cristales upang hanapin ang kasasalan ng isang dalaga na si Maria Blanca. Bakit kaya pumayag si Don Juan na maglakbay sa malayong reino? Upang makuha o maligtas ang prinsesa at mapuluhan ang turnakot kapabalik siya sa kagana at nararay namin dahil ito ay hiling ng ibong Adarna. Okay, palakpakan ang Yan, bibigyan ko sila ng 10 punto. Batid ko, marami kayo natutunan sa ating talakayan tungkol sa mga pagsubok ni Haring Salermo kay Don Juan. Ano-ano ulit yung mga pagsubok na yun? Ano yung una? Patagin ang bundok at magtanim ng palay o trigo. Dapat kinaumagahan ay magiging tinapay na ito. O ikalawang pagsubok. Cyrus. Ang huli ang mga Ibrito at Meruta na pinakawalan sa Haring Salermo at ibalik sa Okay, ikatlong pagsubok. Ano ulit yung ikatlong pagsubok ni Haring Salermo kay Don Juan? Princess, ano yung ikatlong pagsubok? Dadalhin niya ang bundok sa harap ng bintana ni Haring Salermo. Ika-apat na pagsubok. Yung hili, ika-apat na pagsubok. Nathaniel, ano yung ika-apat na pagsubok? Nalipatan ka. Ang ika-apat na pagsubok ay ito yung magpapatayo siya ng kastilyo sa gitna ng karagatan. Ang ikalimang pagsubok. Si Jan. Ay, Edimar. Hanapin ang singsing ni Haring Salermo sa gitna ng karagatan. At ang ika-anim na pagsubok. Edimar. Paamungin ang kabayo. At ang panghuling pagsubok. Arwin. Ano yung ikapitong pagsubok?
Cristales na siya ay nasa ikatlong pintuan. Putol ang kanyang pintura. Okay, ngayon. Manatili kayo sa inyong grupo. Ngayon, meron kayong ulit, meron tayong panibagong gawain. Ngayon, babasahin ko ang katanungan at para sa gawain ito, bibigyan ko kayo ng larawan ni Haring Salermo at larawan ni Don Juan. Okay. Para sa gawain ito, tukuyin nyo kung ang pahayag na aking babasahin ay tama o mali. Kapag ang inyong kasagutan ay tama, itataas ang larawan ni Don Juan. Kapag ang inyong kasagutan naman ay mali, itataas nyo ang larawan ni Haring Salermo. Ngayon, habang binabasa ko ang mga katanungan, kung sino ng grupo ang mag-iingay ay babalik sa dating pwesto. Handa na ba kayo? Okay, ang unang katanungan. Ang unang pahayag. Ang mga pagsubok ni Haring Salermo ay naglalayong subukin ang tapang, katalinuhan at katapangan ni Don Juan. Tama o mali? 1, 2, 3, taas at okay, tama. Dahil dyan, meron kayong 10 puntos. Okay, pangalawa. Ang mga pagsubok ay naganap sa kaharian ng Berbanya. Ulitin ko, ang mga pagsubok ay naganap sa kaharian ng Berbanya. Tama o mali? Okay, mali. Malapit na ang grupo ng Cristales. Okay, tatlo. Ang mga pagsubok ay naglalayong patunayan ang pagmamahal ni Don Juan kay Maria Blanca. Tama o mali? Tama. Meron na naman tayo 10 puntos. Ika-4. Ang unang pagsubok ay nangyari sa isang malawak na kagubatan na puno ng mga ligaw na hayop. Tama o mali? Okay, mali. Dapat sabay-sabay kayong magtataas ng sagot. Bilang po ng 3. At ang ika-5 pahayag. Hindi natuwa si Haring Salermo nang malaman niyang nagawa ni Don Juan ang mga pagsubok. Ulitin ko, hindi natuwa si Haring Salermo nang malaman niyang nagawa ni Don Juan ang kanyang pagsubok. Tama o mali? Okay, tama. Nakarating na sa finish line ang grupo ng Cristales. Okay. Okay, dumako na tayo sa paglalapat na aralin. Lahat kayong pwede sumagot. Okay, ngayon, magbigay ng mga halimbawa o may mga alam ba kayong mga pamamaraan ng panliligaw noon? Karana. David. Si Francis. Pamamaraan ng panliligaw noon. Magbuhat na. Magbubuhat ng tubig. Sino pa? Pagpuputol ng kahoy.
Parang kami sino yung nagtaas ng kamay sa inyo kanina? Okay, ano pa? Yung pamamaraan naman ng panliligaw ngayon. Arwin! Nagtaas ka ng kamay mo, magbigay ng pamamaraan ng panliligaw ngayon. Paano ka daw panligaw? Magte-text ka, no? Sophia, paano ka sigawan ngayon? Ay, nagbigay ka ng bulaklak. Sino ba? Pamamaraan ng panliligaw ngayon. Paano ka? Meron pa rin naman yung nagpapaalam muna siya sa magulang ng babae bago niya ligawan. Pamamaraan naman ng panliligaw noon, pahirapan. Kagaya na lamang ng panliligaw ni Don Juan kay Maria Blanca. Okay. Okay, para sa inyo, huling gawain ito na ay individual. Hindi na pangkatang gawain ang ito may mga sagutan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Kuha ng isa at ipasa na sa likod. Tapos na? Yes, ma'am. Okay, ngayon, ang paraan ng pagpapasa ay ipipasa paharap para isa lang yun. Pero mamaya pa, sabihin ko lang yung paraan ng pagpapasa ng paharap. Para hindi na kailangan magsitayuan ng
Sino pang sumasagot? So, hintayin natin ang mga tapos na kayong lahat? Sino hindi pa tapos? Dito, sino hindi pa tapos? Wala na? Tapos na kayong lahat? Si Andrew tapos na? Okay, pasa na yung mga papel. Okay, pasa na yung Okay. Maraming salamat sa pakikinig.